Good day mga master. So ito yung titirahin natin ngayon, Ford Everest. So magpapalit tayo ng automatic transmission fluid at saka yung transmission filter niya. So papalitan din natin. So tingnan nyo yung video kung paano trabahuin yung magpalit ng filter at saka ETF. So step by step tayo para hindi kayo malito kung gusto nyong mag DIY. So sundan nyo lang yung video at huwag nyong i-forward para sureball na hindi kayo magkamali. So ngayon ay ipapark muna natin ito sa loob sa shop. So hanap lang tayo ng pwesto. So dahil yung lifter ay may naka-lifter na Toyota Vios, so may parts lang tayo na inantay dyan para matapos yung Toyota Vios. So ngayon ay dito lang tayo sa gilid. So gagapangin lang natin tong unit na to. So fast forward tayo. Ito na yung crankcase ng transmission na. So kita natin na walang drain plug. So kaya medyo mag-shower yung kalagayan at kahimtang dito. So okay lang yan, basta makabili lang tayo ng bigas at alahas ay okay na. So ang bracket na to ay tatanggalin din natin para hindi sagabal sa trabaho. So sa mga hindi pa naka-encounter about sa Ford Everest o Ford Ranger, ay ganito lang yung gawin ninyo. So ang bracket na to ay may dalawang 10mm na bolt. So tanggalin nyo lang, tapos hilain nyo ito yung shifter nya. So medyo matigas. So gagamitan natin to ng pangsikwat para matanggal. So ayan, hindi nga natanggal talaga. So off muna natin yung video. So at dito nga ay natanggal na natin agad yung buong crankcase. So ito yung transmission mechanism nya. So patuluin lang muna natin para ma-drain lahat yung fluid. So ngayon ay habang naghihintay pa tayo sa pagtulo, so lilinisan muna natin yung crankcase. So pasensya na kayo sa busis natin na medyo tirangkaso kasi tayo. So ito na yung transmission filter natin. Ayan, so papalitan natin to. At kita nyo yung fluid na parang hot choco sa Jollibee or sa 7-Eleven. So sunog na talaga. So kailangan na itong palitan. So sa mga may automatic transmission dyan ay alagaan nyo yung transmission ninyo para hindi kayo magka-problema. So pati rin itong mga magnet ay lilinisan natin para makamagnet siya sa mga small dipis, or kung sa Tagalog ay mga alibaba. So yung mga small dipis yung trabaho dito, i-magnet niya. So siyempre pagkatapos ninyong linisan ay huwag nyong kalimutan ibalik yung magnet. So ito ay punasan lang natin to ng malinis na basahan para may salpak na natin yung bagong transmission filter at saka yung fluid. So ganyan lang pag birada mga master. So yung crankcase ay ito na, parang original, parang bagong bili lang. At yung mga parts ay in-order pa natin to sa Manila. So yung in-orderan natin dito ay yung first kasi natin na si
Nasyon Rimar Bation. So may pangalan pa niya, at yung receiver ay si Mr. Ayan Bation ito. So sa mga lahat ng parts na wala sa amin ay doon kami mag-order sa kanila. So shout out sa iyo diha dong. So package yung in-order natin. Transmission filter, saka fluids, at yung gasket ng crankcase. So tingnan nyo lang yung video para makita ninyo kung ano yung itsura niya. So ayan, pinabuksan na natin sa ating kasamahan na si Ronel yung body natin sa Brian. So ayan, kita na natin yung gasket ng transmission crankcase. Sa mga may-ari ng Ford Everest or Ranger sa mga ganitong model ay wag na wag yung kalimutan na yung motocrop na fluid yung gagamitin ninyo. So wag kayong maglagay ng ibang fluid baka kasi madamage pa yung transmission ninyo. So kung ano yung required sa manual ay yun din yung susundin natin para walang problema yung trabaho. So yung in-order natin dito ay pang Ford talaga na fluids. So ito na yung transmission filter at saka ETF, itong last na binuksan natin. So dito na, so kita natin na nakabalot talaga siya. So at yung original ay magkapareho lang sila. So ito, so kambal lang yung kahimtang at kalagayan, at yung ETF ay ito na yung kulay pula. So ito, motocrop Mercon automatic transmission and power steering fluid. So may tatak talaga na Ford. So yan yung gagamitin natin para no problema. So yung in-order natin dito ay 7 liters kasi package ito sa order. So may gasket na, filter at saka 7 litro. So dito ay nilagyan lang natin ng mighty gasket yung gilid para sure talaga na hindi mag-leaking, at yung mga magnet ay nandiyan na rin. So ito na yung filter, pinabit na natin. So kailangan talaga may kasama ka para hindi ka mahirapan sa kalisod. So ayan, so press mo lang dahil pag bibitawan mo yung transmission filter ay mahuhulog siya. Kaya ayan, mas maganda kung may kasama ka. So ito na yung crankcase. So naikabit na natin at nilagyan natin ng bolt dito sa magkabilaan para magkasabay mag-press yung crankcase niya. Yung fit na fit talaga. So fast forward tayo na ikabit na natin lahat yung bolt, at ito yung sasalina ng ETF. Dito tayo maglalagay ng fluid. So gagamitan natin ang pump. So ito na. So ang nilagay lang natin dito ay 5 liters and a half. So yun kasi ang nasa gauge bago natin i-drain yung luma ay sinukat na natin. So yung label ng gauge talaga yung susundin natin para no problema. At iwas back job na rin. So ito na yung mga walang laman na lalagyan ng ETF. So nasali na natin lahat. So yung 1 litro at kalahati ay papadala natin yung sa may-ari. So ngayon ay
dito na tayo sa loob at paandarin na natin yung engine at i-shift natin lahat sa gear. So from park to reverse to neutral and drive, tsaka plus minus. So dito ay start muna natin. So ayun, start na. So apakan lang natin yung brake at ipasok natin lahat. So kahit 2 times lang ay okay na. So kita natin yung dashboard ay ganun pa rin. So wala namang nakailaw. So ayan, reverse, neutral, drive, balik sa neutral, reverse, at saka park. So gawin natin to para yung fluids ay mapasukan lahat ng gear. Tsaka sukatin natin ulit final. Yan, kahit 2 times lang ay pwede na yan. Yan, so plus minus. Tsaka balik tayo sa park. Alright, so ngayon ay susukatin natin ang final. So dapat dito sa letter A. So pasensya lang sa camera natin dahil mumurahin lang kasi itong cellphone natin kaya medyo malabo. So ayan, so nasa A na siya. So goods na yan. So ikabit natin final. So ito na yung nasali natin na ETF. So 1, 2, 3, 4, 5 at kalahati. So ito, ayan, kita natin na may kalahati siya. So ngayon ay siyempre i-test drive muna natin to para magkaalaman, dahil wala naman tong problema. Baka sa pagpalit natin ng ETF ay may problema na. So ito yung odo niya, 93,594. So plus 50,000 tayo sa automatic transmission fluid bago siya magpalit. So kung plus 50,000, ibig sabihin ay mag 43,594. Saka siya magbabalik ng shop para palitan yung ETF or automatic transmission fluid. So lalagyan lang siguro natin ng sticker para ma-remind yung may-ari. So alright, so goods. So dito ay nilagyan natin ng sticker mga master. So Brian Car Clinic. So ito yung latest niya, 93,600. So babalik sa atin ay 143,600 dahil 50,000 yung takbo. So okay mga master, so ngayon try na natin itong patakbuhin. So kung goods ba yung shifting niya. So drive natin. So kita natin na pag drive ay wala talagang alog yung sasakyan niya. So ibig sabihin maganda pa rin yung shifting dito. So ngayon ay patakbuhin na natin. So goods na goods itong patakbuhin. Ayan mga master, so madali lang abutin yung 100. So mas maganda talaga na pag automatic transmission yung mga sasakyan ninyo ay mag-maintenance lang kayo ng ETF para maganda yung performance. So right. So yun mga master, so ang unit natin ngayon, yung tinitira natin ay Ford Everest.
2016 model. So nagpalit lang tayo ng transmission filter at saka automatic transmission fluid. So magbibigay lang ako ng mga tips or idea sa mga naka-automatic transmission. So all type of vehicle, kung automatic transmission yung sasakyan mo, ay mas maganda na i-maintain mo yung viscosity ng ATF mo para hindi madali masira yung automatic transmission mo. So sa amin ay bibigyan lang namin to ng 50,000 kilometer bago naman siya magpalit ng ATF, kasi nasa manual din naman dito na 60,000 ay kailangan ng magpalit. Pero para sigurado tayo ay binaba natin sa 50,000. So kung ikaw may-ari ng sasakyan, hindi ka nalugi sa 50,000 kilometer. So malayo na yung mapupuntahan mo. So nagpapasalamat nga pala ako mga master sa mga solidong sumusuporta sa YouTube channel natin. So huwag kayong mag-alala, kung kaalaman lang naman ang gusto mo ay i-share natin yan. At yung mga bago namang bumisita sa channel natin ay welcome po kayong lahat. So siyempre, kung may nakuha kang idea, ay huwag mo na rin kalimutan i-subscribe yung channel natin para ma-update ka sa mga videos na i-upload natin. So gaya ng sinabi ko noon na lahat ng mga pwedeng i-share natin ay hindi natin yan ididamot. So para naman tayong lahat ay magkaroon ng idea about sa mga sasakyan. So yun lang mga master, at God bless ating lahat. Yes sir.